tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aming buhay. Kung ako'y naroon na at Praise the Lord, purihin ang pangalan ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sa awiting inyong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7 at tayo po ay napapakinggan dito po sa Bayan ng Bulan at maging sa buong probinsya ng Sorsogon. At sa pamagitan din po ng ating Facebook page, tayo po ay napapanood sa ating Facebook Live ngayong umaga. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na buwabati po sa inyo at nag-aanyaya na muli po tayo magkasama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sumayin niyo po ang kapayapaan at ang biyaya po ng ating Panginoon ay patuloy po na sumagana sa ating pong mga buhay. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, batiin din natin ng isang mapagpalang umaga ang ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan, sa 63 barangay na sakop ng Bulan. Pagpalain po ng Panginoon ang bawat isa sa atin. At ganoon din, mga kapatid, ang ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan sa 3 congregation na ating pong pinangangasiwaan sa biyaya po ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Ganon din ang ating congregation dito po sa UPC Iquirino Bulan at dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan. Pagpalain po tayong lahat, mga kapatid, at patuloy tayong maglingkod ng may katapatan sa ating pong Panginoon. At ang Diyos ay patuloy po natin bigyang daan sa ating pong mga buhay, mga kapatid, sa bawat pagpapala na ang Panginoon ay tumutugon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ang biyaya ng Panginoon ay patuloy na ipagkaloob sa bawat isa sa atin. At sa ating paglilingkod sa Diyos ay patuloy po tayong maging masigasig at maging matagumpay sa biyaya ng ating pong Panginoon. Good morning kay Nanay Levy dyan po sa Barangay Hamorawon. Pagpalain po kayo ng Panginoon, maging si Nanay Ida at ang mga kapatiran natin dyan sa area ng Hamorawon, si Brother Rui, si Sister Giselle and family. I-bless po kayo ng Panginoon. At maging dyan sa lugar ng Daganas, si Brother Jason and Sister Giselle and family. I-bless po kayo ng ating Panginoon. At pagbati din po, belated happy birthday sa mama ni Brother Reuben Gordola, si Nanay Merna Gordola, dyan po sa Barangay Santa Remedios. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, ang inyong buong family,
ay patuloy po na i-bless ng ating Panginoon. Maghari ang kapayapaan at ang pagpapala sa inyong buhay ay patuloy na padaluyin ng ating Panginoon. Good morning din kay Brother Danny Giocado, kung saan ay aking dinalaw kahapon. Pagpalain po kayo ng Panginoon ng kagalingan sa anumang karamdaman na inyong pinagdadaanan. Patuloy po kayong samahan ng Panginoon at pagkalooban ng kagalingan. Praise the Lord. At sa lahat ng ating mga listeners on air sa frequency ng New Gen FM, ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy pong sumagana sa inyo pong mga buhay. At sa mga viewers natin online, mga OFWs, at sa lahat ng mga lugar na patuloy pong tinatangkilik ang ating programa sa Facebook Live at maging sa radyo, pagpalain po kayo ng Panginoon. Patuloy na nating i-share, mga kapatid, ang ating episode sa umagang ito upang marami pa po ang maabot ng salita po ng ating Panginoon. To God be all the glory. At salamat din sa management ng New Gen FM na patuloy po nating nagiging kapartner sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon dito po sa Bayan ng Bulan. Good morning kay Sir Edwin Hernale at maging sa ating technician dyan na nag-a-assist sa atin sa New Gen FM, si Brother Box. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang lahat ng ating mga kababayan na laging nakasubaybay sa programang ito tuwing umaga. At inanyayahan po natin ang ating mga kababayan sa darating pong linggo ay meron po tayong malaking pagtitipon, isahang pagsamba dito po sa UPC Bulan Church. Pag-iisahin po natin ang 3 congregation na ating pinangangasiwaan sa tulong ng ating Panginoon. Ang ating pagsamba ay dito po sa UPC Compound, Iquirino, Bulan. At yan po ay sa darating na linggo, second Sunday of the month of May, alas 8 ng umaga. So we have a guest speaker from Canada, ang ating pong kapatid, Pastor Prince Guray. Yan po ay taga-Bulan at nung kanyang high school days ay na-convert sa United Pentecostal Church Bulan and he is now pastoring in Toronto, Canada. Si Pastor Prince Guray ang ating pong guest speaker this coming Sunday. So we invite all our listeners in Bulan na mag-join po tayo, mga kapatid. Yan po ay alas 8 ng umaga ngayong darating na linggo. So yung ating 3 congregation ay pag-iisahin po natin sa biyaya po ng ating Panginoon. So yung ating congregation sa Magsaysay, congregation sa Santa Remedios at dito sa Iquirino ay pag-iisahin po natin ngayong darating na linggo. So sa mga kapatiran, mag-invite po tayo ng maraming mga panauhin upang maibahagi po natin sa kanila ang pag-ibig ng Panginoon at ang pagliligtas ng Diyos ay patuloy nating maibahagi sa mas maraming mga kababayan po natin. So yan po ang ating paparating na pagtitipon, mga kapatid. At ngayon, araw ng Martes, meron po tayong prayer meeting dyan po sa lugar ng UPC sa Magsaysay, Bulan. Alas 3 ng hapon mamaya ang ating pong gawain dyan. Purihin ng Diyos at batiin natin. Good morning kay Brother Erickson Bagaw and Sister Josie and family, ang Granado family and Bagaw family dyan po sa Barangay Otavi, Bulan. Ayan, pagpalain po kayo dyan ng Panginoon at lahat ng ating mga kapatiran dyan, maging dyan sa Bagong Silang, ang Burabo family, Sister Elena and family, i-bless po kayo ng ating Panginoon. At mga kapatiran dyan sa area ng Fabrika, yan si Kuya Pio, pagpalain po kayo ng Panginoon and family.
at sina Brother Mark, pagpalain kayo ng Panginoon, ang Scotty family at lahat ng mga kapatiran po natin dyan. So mga kapatid, patuloy po tayo sa ating pong programa sa umagang ito. At batiin din natin ang lahat ng ating mga kapatiran dyan sa Barangay Biton, Magallanes. Ang Labini family, good morning po sa inyo dyan. At ang Bruselo family, Bueson family, patuloy po kayong i-bless ng Panginoon. Ang Belmonte family at lahat ng mga kapatiran dyan na masigasig na naglilingkod sa Panginoon. Hindi ko man kayo maisa-isa, ang Panginoon ang nakakaalam po ng ating kagalakan na maglingkod sa ating Panginoon. Praise the Lord. At batiin din natin ang ating mga kapatiran dyan sa Barangay Inararan. Pagpalain ng Panginoon ang Valderrama family, Brother Roger at ang inyong buong family. Maging ang Guwan family, sina Kagawad Jason Guwan, i-bless po kayo ng ating Panginoon. Maging ang Mustoles family dyan sa Barangay JP Laurel, Jocarisa family, Sisi family, at ang Sabiodo family, i-bless po kayo ng ating Panginoon. At lahat ng mga kapatiran dyan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Batiin ko po, watching right now, si Mamay Eden Nabua, aking tiyahin, at mga aking pinsan, dyan sa Camp Aquino, Tarlac, si Brother Arnold Golyoso, si Manibong. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, at ingatan po kayo ng Diyos sa inyong pagtupad sa inyong tungkulin. So, paki-share na lang po mga kapatid ng ating episode ngayong umaga. Medyo limited yung ating oras. Ayan, si Brother Rudy Albuero. Ayan, good morning sa inyo po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Mag-Sister Pamela Sally, dyan po sa Cyprus. I-bless po kayo ng ating Panginoon. So, sa hindi ko man mababanggit, isa-isa, paumanhin po. Dahil medyo late na po tayong nakapag-start ngayon. At ipagpaumanhin nyo po na garalgal yung aking boses dahil tinamaan po tayo ng ubot sipon mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, Sister Melody Herrero and family. Pagpalain po kayo ng Panginoon. So habang sinishare po natin ang ating episode ngayong umaga, manalangin po tayo sa Panginoon. Hilingin po natin ang patnubay ng Diyos sa pag-aaral po natin ng Kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat sa mahimbing na tulog at kapahingahan na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, sa aming mga kababayan na regular na nakasubaybay sa programang ito. Salamat Panginoon sa panibagong umaga na muli po naming masisilayan ang bawat biyaya at pagpapala na iyong ipinangako sa mga taong naglilingkod sa iyo. Panginoon, dalisayin mo po ang aming mga puso. Gawin mo po kaming karapat-dapat sa iyong banal na harapan sa mga oras na ito. Kasama ng aming mga taga-subaybay sa radyo at maging ang aming mga viewers sa online, sa Facebook Live. Patuloy mong iabot sa aming mga kababayan ang iyong makapangyarihan at mapagpalang kamay. Sa mga may karamdaman, ikaw po ang magkaloob ng kagalingan, Panginoon. We pray for the complete healing para kay Brother Pando Gotis. Igawad mo po sa kanya ang kalakasan at kagalingan. At ganoon din, Panginoon, si Tatay Boy Derry, dyan sa Zone 7 na aking dinalaw din last week. Meron ding karamdaman. Pagkalooban mo po ng kagalingan sa oras na ito. In the name of Jesus Christ. Ganon din si Brother Danny Yucado. Pagkalooban mo po ng kagalingan sa mga banta ng sakit at karamdaman sa kanyang physical. In the name of our Lord Jesus Christ, we declare your power, Panginoon, and healing sa buhay ng aming mga kababayan, mga kapatid na nabanggit, at maging sa mga hindi ko man nabanggit, ngunit ngayon ay may karamdamang taglay at sumasabay sa panalangin ito. Ipagkaloob mo po, Panginoon, ang katugunan, ang kagalingan, at higit sa lahat, kaligtasan ng maraming mga kaluluwa na bago pa dumating ang iyong pangakong pagparito
Panginoon. Sa pamamagitan ng Ebanghelyong ipinapangaral po namin tuwing umaga sa programang ito, ay kasangkapanin mo po kami sa aming maliit na mga kakayanan upang magbahagi ng iyong salita. Kasihan mo po kami ng iyong banal na Espiritu. Hipuin mo po ang puso at isipan ng bawat nakikinig sa umagang ito upang ang iyong banal na salita ay maging daan upang ang bawat makapakinig ay maglingkod sa iyo ng buong katapatan. Salamat Panginoon, purihin ka. Ito po ang aming samadalangin in the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Ako aasa. Kung kailan siya ay palaging nariyan. Patuloy po tayo mga kapatid sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pagkakataong ito mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay dadako na sa paghahayag ng salita po ng ating Panginoon. Basahin po natin ang ating banal na kasulatan dito po sa aklat ng John chapter 15 verse 5. Ganito po ang ating mababasa mga kapatid. Sabi ng Panginoon, I am the vine and ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita, mga kapatid. At ang topic natin ngayon ay pinamagatang connection. Ayan. Importante po yung connection, mga kapatid. Ang ating mga gamit, appliances, gadget, kapag yan ay ginagamit natin, ang tendency niyan ay nalulubat. Ayan, for example, yung gadget. Kaya meron siya tinatawag na charger. Ano ang purpose niyan? Para i-restore yung kanyang power kapag siya ay nadidrain yung kanyang battery o nalulubat. So kahit gaano kamahal, ka-expensive ng ating gadget, for example yung iPhone, cellphone, laptop, yung mga gadget natin. So tayo ngayon ay nasa world of technology na po. Karamihan sa mga tao ay gumagamit ng gadget. For example, yung cellphone po natin. Habang ginagamit po natin yan ay na-drain yung battery. Kaya kailangan nating i-connect sa source of power. I-charge po natin para ma-restore yung kanyang function. Muling ma-full charge, ika nga. Ganon din po ang ating buhay. Ang sabi ng Panginoon, ako ang puno at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Connection. Yan. Speaking of connection, kahit sa larangan ng business, politics, importante po yung connection. Kung ikaw ay negosyante, hindi ka magiging matagumpay na negosyante kung wala kang tinatawag ng mga connection. Kasi doon manggagaling ang mga opportunities to attract more clients when it comes to business.
mga kapatid. Kapag wala kang connection, hindi ka makakatayo, hindi ka makakausad sa world of business, mga kapatid. Importante yung connection. Kaya may mga dinadaluhan yung mga negosyante ng mga business meeting, mga pagtitipon. Minsan ang tingin mo lang dyan ay sosyalan, pero doon makakakuha ng mga connection na possibly ay maging client, mga kapatid, pagdating sa business. Ang isang abogado, kung wala ka ring mga connection, ay mahirapan ka ring maging matagumpay sa larangan o sa profession na iyong pinili. Kahit sa mga doktor, mga kapatid, importante yung mayroong kang connection. Ganon din, mga kapatid, sa politics. Hindi ka magtatagumpay sa politics kung wala kang tinatawag na mga connection. Kaya mayroon nga tinatawag na mga political parties. Ayan. Mga partido. Ayan. That is connection. Amen. Ganon din sa kahit sa ating simpleng pakikipagkapwa-tao. Meron ng kasabihan that no man is an island. Hindi tayo mabubuhay mag-isa without any connection. Lalo na sa panahon ngayon, mga kapatid, na sa technology na po ang ating generation, na karamihan sa mga lugar ay mayroon pong internet, kahit sa mga bundok. 20 years ago, mga kapatid, para bang napaka-imposible na sa kahit sa mga liblib na lugar ay magkaroon ng internet connection. Pero ngayon, mga kapatid, parang pangkaraniwan na lang. Mga kapatid, na kahit yung mga bulubunduking lugar ay makikita mo mayroong mga connection, mga kapatid, sa internet. So, sa paglilingkod sa Panginoon, dapat nating maunawaan na ang pinaka-importanting connection na dapat meron tayo ay ang connection sa Diyos. I am not talking about religion. Kasi lahat naman po ng tao, lalo na dito sa ating bansa particularly, karamihan sa ating mga kababayan ay merong kinabibilangang relihiyon. But it doesn't mean na porket mayroong kang kinabibilangang religion, ay mayroong ka ng connection sa Panginoon. Kasi hindi po ang relihiyon ang nagko-connect sa tao at sa Diyos. Ang nagko-connecta sa tao at sa Diyos ay ang relationship, personal relationship sa Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya. So the only connection na pwedeng magkaroon tayo sa Diyos ay ang pananampalataya. That's why in the book of Hebrews, chapter 11, verse 6, without faith, it is impossible to please God. So, kahit ang tao ay gumawa ng mga eksperimento, patunayan niya ang kanyang galing, magtagumpay siya sa larangan na kanyang pinili, magpakadalubhasa sa bagay na gusto niyang gawin, pero ang Diyos ay meron na pong conclusion. Without Him, we are nothing. Maring may mga taong mag-attempt na patunayan ang kanilang sarili na kaya nila, na kahit hindi nila kakailanganin ang Panginoon. Marami nang sumubok niyan. Na nung sila ay malakas pa, akala nila ay wala silang kahinaan, walang karamdaman, walang kamatayan, na para bagang sa kanilang mga pananaw sa buhay ay sinasabi nilang hindi nila kailangan ang Diyos. But at the end of the day, mga kapatid, pagkatapos ng lakas na mayroon ka, pagkatapos ng talino at galing na makatao na mayroon ka, at the end of the day, you will realize that you are nothing, you are useless without God. God is the source of life. Ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay. Wala kang buhay ngayon kung wala ang Diyos. Sabi ng Panginoon, ako ang puno at kayo ang mga sanga.
ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya, that is relationship. Personal relationship. So religion is good, but let me remind everyone that your religion cannot bring your soul to heaven. It is your relationship with the Lord. It is your personal connection with the Lord that will bring your soul to eternal salvation. Kaya nga sabi ng John chapter 1 verse 12, ang lahat ng tumanggap at nakipag-isa kay Kristo ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. It's a father and child relationship. Kailangan bawat isa sa atin ay maka-establish ng ganong relasyon or connection sa Panginoon, that He is your Father and you are His child. At bilang anak ng Diyos, tayo dapat ay nagpapasakop sa authority ng ating Ama. Sa mga anak na nakikinig ngayon, hanggat kayo ay nasa poder ng inyong magulang, kayo ay dapat nagpapasakop sa authority ng inyong mga magulang. Yan ang problema ngayon ng maraming kabataan. Wala pang kakayahan, pero ayaw nang sumunod sa magulang. Wala pang kakayahang mabuhay mag-isa, pero ayaw nang sumunod sa mga magulang. So mga kapatid, tayo po ay dinisign ng Panginoon, intentionally limited po tayo bilang tao. At yan ay design ng Diyos, na kahit ikaw ay talented but you are still limited. Yan po ay design ng Panginoon for us to be always dependent to God. Hindi kalooban ng Panginoon na tayo ay mag-independent from the Lord, mga kapatid. Kasi ang design natin, we are nothing without God. So ano ang ibig sabihin yan? Kung sinabi ni Jesus Christ na wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin, ibig sabihin, mga kapatid at mga kababayan, dinisenyo tayo ng Diyos na limitado upang tayo ay maging dependent sa ating Creator. Na sa panahon na tayo ay may mga suliranin, all we have to do is to pray and to call upon His name, and He will answer us. Huwag tayo magdamdam kung marami tayong mga limitasyon. It is God's design for us to be limited para maging dependent tayo sa Diyos. Kasi imagine kung lahat tayo walang limitasyon ang ating kakayanan, ay talagang hindi mo nakakailanganin ang Panginoon. At ayaw ng Diyos na ganon. Ayaw ng Diyos na hindi natin siya nire-recognize sa ating pong mga buhay. Sapagkat maging ang ating hininga at lakas ay nanggaling po sa Panginoon. Mga kapatid, na ito ay dapat nating laging kinikilala sa buhay natin. Humihinga ka ngayon, nakaka-inhale, exhale ka, nakakasagap ka ng sariwang hangin tuwing umaga pagising mo, dahil may Diyos na iningatan ka magdamag, kaya ka nagising sa umagang ito. Kaya pagising natin sa umaga, dapat ang una natin binibigkas ay ang pagpapasalamat sa Panginoon. Despite na meron ka mang mga problemang pinagdadaanan, kaya lang, kailangan mong pasalamatan ang Panginoon. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, in everything give thanks, for this is the will of God. Alam ni Pablo na hindi pare-parehas ang sitwasyon ng buhay. Alam ni Apostol Pablo na hindi pare-parehas ang pinagdadaanan ng tao. May mga nasa pagsubok, may mga nasa pagpapala. May mga nasa karamdaman, may mga nasa kalusugan. So, iba-iba man ang sitwasyon natin sa buhay, pero iisa ang dapat nating gawin sa lahat ng sitwasyon, ay ang pasalamatan ang Panginoon. In everything, give thanks, for this is the will of God. Hindi magandang pag-uugali
kung ang mga mabubuting bagay lang ang ipagpapasalamat natin sa Diyos. Dahil kung uunawain natin, mas marami tayong natututunan galing sa Panginoon sa mga pagsusubok at suliranin na ating na-encounter sa ating mga buhay. There is blessing in trials, in problem, compared to blessing. May pagpapala sa kapighatian na itinuturo sa atin na hindi natin matututunan sa panahon ng kasaganaan. Kaya all things work together for good. But make sure that in every season of your life, poverty, blessing, sickness, good health, success, or even failure, ang dapat lagi nating i-maintain ay ang ating connection sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, without me, you are nothing. Please remind yourself tungkol sa katotohanan yan. Talented ka, salamat sa Diyos. Maabilidad ka, salamat sa Diyos. But always remember that you are still limited. Kaya dapat recognize mo lagi ang halaga ng Panginoon sa iyong buhay. Kahit matagumpay ka na sa iyong pinangarap sa buhay, still kailangan mo ang Panginoon. Dahil lahat ng bagay sa mundong ito, even your present life, mga kapatid, yan po ay lilipas. Yung kalakasan mo, lilipas. Yung kayamanan na mayroon ka, lilipas yan. Ngunit, ang salita ng Diyos ay malagi, magpakailan man. Praise God. Mobile phone becomes useless when its battery drains. Kahit very expensive pa yan, na iPhone mayroon ka, cellphone, gadget, kapag yan ay lobat, wala yang kwenta. Same with the believers. A believer becomes ineffective when disconnected from the Lord. Kahit talented ka, pag disconnected ka sa Diyos, you are nothing. Kaya, i-check natin lagi yung ating personal connection sa ating pong Panginoon. It is impossible to have the maximum impact when one is not linked to the source. God is the one who supplies life, power, and spirituality. If believer is cut off from Jesus Christ, they will still be active but ineffective. Ayan, sa paglilingkod sa Diyos, pag na-disconnect ka sa Panginoon, pwede kang maging aktibo pero hindi ka epektibo. The source of life and power is God. At yan po ay tiyak, mga kapatid. Wala namang kukontra dyan sa katotohanan na yan. Na ang source of power and life ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. A believer is like a branch that cannot produce spiritual fruit outside the will of God. Kahit ang pangangaral na ito, mga kapatid, wala itong saysay, wala itong dating, wala itong impact sa mga nakikinig kung hindi tayo tutulungan ng ating Panginoon. Alam niyo po, mga kababayan, sa ating Facebook page, nasusubaybayan niyo po, madalas tayong nakakapagbukas ng mga gawain sa tulong ng Panginoon. Madalas may mga baptism, may mga taong tumutugon. And even now, mga kapatid, I believe that God is working in the lives of our viewers and listeners while they are listening to this message. And I'm looking forward one of these days, isa sa mga viewers and listeners natin ay tutugon sa panawagan ng Panginoon patungkol sa kaligtasan. And I declare that by faith, mga kapatid, sapagkat proven na po natin yan. Noon pa man,
sa pioneering stage ng programang ito at ng gawain ito ng UPC Bulan Church. Dati noon ay nagdi-declare tayo ng schedule for baptism by faith, na kahit wala tayong alam na desidido, wala tayong alam na kung may naliwanagan ba, wala, may nagpapasya ba, wala. So nagdi-declare tayo ng schedule for baptism by faith. At never tayo na zero, mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay kumikilos, tumutugon sa buhay ng mga taong nakikinig. At hindi ako magtataka kung isang araw, hindi man kita kilala pa sa ngayon, pero isang araw, magkikita tayo dahil kakausapin ka ng Panginoon upang ikaw ay magpasyang maglingkod sa Diyos at ikaw ay magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa UPC Bulan Church, ang dami pong mga kapatiran na ganun ang naging way of conversion po nila. Matagal mo nang nakinig sa radio program. Yan, kagaya po isa sa mga ilan sa mga nag-take over sa programa natin, pag ako'y wala, mga bunga na po yan ng radio program. Si Brother Jerry Boy, yan, nag-take over paminsan-minsan ng ating programa pag ako'y nasa travel time. Mga kapatid, si Brother Jerry Boy Mostoles, listener po yan sa radyo. Hindi sila nakatiis, ay hinanap nila ang inyong lingkod upang magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon. May katungkulan yan doon sa kanilang unang simbahan at relihiyon. Ngunit kinausap ng Panginoon sa pakikinig. Nagkaroon siya ng personal connection sa Diyos nung binuksan nila ang kanilang puso sa katotohanan. Ganon din si Brother Aljon. Ayan, nakakasama niyo dyan. Si Brother Raymar. Mga bunga na po yan ng radio program. So, dinoduplicate natin ang ating burden and compassion sa mga kaluluwa. Kaya nagiging katuwang na natin sila sa ministry. Bunga ng programang ito, mga kapatid. Si Brother Aljon, matagal siyang nakinig sa radio program hanggang siya ay nagpasya na paglingkuran ang ating Panginoon. Diyan sa San Juan Daan, nagkaroon tayo ng mga kapatiran dyan, bunga ng radio program. Mga kapatid, dyan sa Bagong Silang, nagkaroon tayo ng programa dyan o ng gawain. Mga kapatiran, bunga ng radio program. At marami pang iba, mga kapatid, dyan sa Bolos, Erosin, nagkaroon tayo dyan ng mga kapatiran, bunga ng radio program. Dyan sa Liang, Erosin, nagkaroon tayo ng mga kapatiran dyan, bunga ng radio program. At marami pang iba. Mga kapatid, hindi natin kayang isa-isahin sa maiksi nating oras sa programang ito. Na yan po ay mga testimonies na kapag ipinangaral ang salita ng Diyos at ang Diyos ay kumilos sa puso ng mga nakinig, nagkakaroon ng connection yung tao sa ating pong Panginoon. So, I'm looking forward na one of these days, ikaw na nakikinig ngayon, hindi kita kilala marahil, pero kilala ka ng Panginoon. At isang araw, kapag patuloy mong ibukas ang iyong puso sa mga pangangaral katulad nito, the Lord will speak to your heart. Amen. Na hindi ka magkakaroon ng kapayapaan hanggat hindi ka tutugon sa pangungusap ng ating Panginoon. Praise the Lord. Tuloy po tayo, mga kapatid. So yung connection sa Panginoon, yan ang pinagmumula ng kumbaga, yung supply, dumadalo yan sa ating connection sa Diyos. Kaya kahit dalangin ka ng dalangin, kapag wala kang connection sa Diyos, walang dadaluyan yung katugunan na inaasam mo. So I encourage everyone to build up, establish your connection to God. Your relationship with the Lord. Mahalaga po yan, mga kapatid.
A believer who is unplugged from God is like a device, and slowly, mga kapatid, loses power. There may still be program going on and some activities, but the flow of spiritual life is no more. Yan. Ganun din yung church. Ngayon, maraming church, puro programa na lang. Wala nang revival sa presensya ng Diyos. They have more programs, na kapatid. I'm not against program. Pero kung ang simbahan ay puro na lang programa, wala nang pagdaloy ng presensya ng Diyos, walang revival, walang anointing, madidrain po yan balang araw. Dahil cut off yung kanyang connection. Amen. Nung pumutok yung digmaan sa Middle East, nagkaroon tayo ng, di ko alam kung totoo ba talagang crisis sa langis, pero may mga nagsasabi na man-made daw yun na crisis dahil pananamantala ng mga oligarch, mga negosyanteng mapagsamantala. However, ramdam natin mga kapatid, nung isinara ng Iran yung Strait of Hormuz, hindi lang ng bansa natin, ang buong mundo ay affected doon sa supply ng langis. Because 20% ng supply ng langis sa buong mundo ay dumadaan sa Hormuz. Hindi naman po nagkaproblema yung source. Ang naging problema ay ang connection. Hindi may transport yung langis from Middle East na dadaan sa Hormuz. Dahil ang Hormuz ay daanan at walang ibang pwedeng pagdaanan. Nung yun ay isinara, although ang supply ay naroon, pero hindi makatawid. Ganon din minsan sa Panginoon. Nagpipray ka na ikaw ay pagpalain. There's nothing wrong about praying to God. But let me remind you, without personal connection sa Panginoon, even your prayer is nothing. Ang pagtawag sa Panginoon ay hindi masama, ngunit upang maramdaman natin ang epekto ng ating pagtawag sa Diyos, kailangan ma-establish natin yung ating connection sa Panginoon. Personal relationship. It is more than being religious fanatic. Ang relasyon sa Diyos ay higit pa ito kaysa sa pagiging panatiko sa relihiyon. Kaya, nung isinara yung Hormuz, hindi makadaan yung supply. Pero may supply. Kasi hindi naman natigil ang source. Tuloy-tuloy sa source. Pero walang madaanan. Yan ang problema ng maraming tao minsan. Hindi naman nauubusan ng Diyos. Pero dahil yung nananalangin ay wala namang connection sa Panginoon, which is the source. Kaya ang iba ayaw na manalangin. Kasi ang katwiran nila ay hindi naman sila tinutugon ng Panginoon. Pero hindi po yan totoo, mga kapatid. Hindi totoo na hindi tayo tinutugon ng Panginoon. Nariyan ang Panginoon. Kaya lang, gustuhin ka mang pagpalain. Ang problema, hindi mo naman in-establish yung connection mo sa Panginoon. Kahit sa pagbibigay na lang ng mga ayuda. Sino yung nakakalamang sa pagtanggap ng mga ayuda? Yung may mga connection. Kasi lagi tayong nakakarinig ng mga reklamo na namigay ng ayuda pero may hindi nakatanggap. Bakit kaya? Kasi yung iba nagdoble dahil may connection. Palakasan. Kung ganyan ang kalakaran
Ang malakas na mayroong connection ay nakakalamang, abay magpakalakas na tayo sa Panginoon. I-connecta na natin sa Diyos ang ating puso, ang ating buhay, upang makita natin yung epekto nito. Kung uso sa mundo ang palakasan, abay lumapit ka na sa Diyos, dahil wala nang magiging pinakamalakas sa Panginoon. At sabi ng Biblia, sumpain ng tao na nagtitiwala lamang sa tao. Mapalad ang tao ng pag-asa ay ang Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. So I encourage everyone to establish your personal connection to God. I am not talking about your religion. I am talking about your personal relationship with God. Pray, manalangin, at hanapin natin ang Panginoon. Sabi ng Mateo 6:33, but seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So, naway may naunawaan po kayo ngayong umaga, mga kapatid. Establish your connection with the Lord in prayer, fasting, reading the Word of God, meditation. Bulay-bulayin natin ang salita ng ating Panginoon. Sabi ni Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maiwalay sa inyong bibig, kundi inyong pagbulayan araw at gabi. So mga kapatid, patuloy nawang kumilos ang Panginoon sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Maraming salamat, mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa Panginoon sa ating pansamantalang pagtatapos. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa biyaya mo at pagpapala na ipinagkaloob sa amin. Sa mensaheng ito na nagbigay encouragement sa aming mga kababayan at mga taga-subaybay. Panginoon, bunga ng pangaral na ito, nawa ay ma-establish ng bawat nakinig ngayon ang connection sa iyo. Samantalang ikaw na mismo ang nagsabi that without you, we are nothing. Kung kami hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Tulungan mo po ang aming mga kababayan na i-prioritize po ng bawat isa ang pagkakaroon ng connection sa iyo. That every time they call upon your name, you will answer them. At sa panalangin, ikaw ay kikilos sa buhay ng aming mga kababayan. Salamat, Panginoon, pagpalain mo lahat ng nakinig ngayon, nawa ay pakinabangan ng kanilang spiritual na buhay ang paksang aming ipinaglingkod sa umagang ito. Kasihan mo po kami ng iyong banal na presensya. Mangusap ka sa puso at sa isipan ng aming mga taga-subaybay. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyo lamang ang papuri, pagsamba at pagluwalhati. Dalangin namin ang kagalingan kay Brother Danny Giucado. Pagkaloob mo sa kanyang complete healing, sa kanyang kidney, sa marami pang internal organs na maaaring may iniinda siyang sakit. We pray, God, for the complete healing. Ganon din si Tatay Boy Derry, Son 7, pagpalain mo ng kagalingan, Panginoon. Igawan mo sa kanyang kalakasan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Magligtas ka ng marami mga kaluluwa. Bunga ng programang ito ngayong umaga. Lahat ng nakinig, mangusap ka at magbigay ng spiritual enlightenment sa buhay ng aming mga taga-subaybay. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang namin inialay ang papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen.
Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at bago tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo sa darating na linggo. May malaking pagtitipon po tayo. Alas 8 ng umaga ngayong araw ng linggo dito po sa UPC Compound, Iquirino, Bulan. At pag-iisahin natin yung tatlong congregation natin, Magsaysay, Santa Remedios Congregation, and Iquirino Congregation. And we have guest speaker from Toronto, Canada, UPC, Pastor Prince Guray. Siya po ang ating preacher this coming Sunday. So sa mga kapatiran, mag-invite po tayo ng maraming mga bisita para po makasama natin sa gawain ng ating Panginoon. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsubaybay at sa mga viewers natin online. Pakishare na lang po upang kung kayo man ay napagpala ay marami pa po ang pagpalain ng Panginoon at magkaroon sila ng personal na connection sa ating Panginoon. Salamat po sa inyong pagsubaybay at muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.